So guys, good morning. Kakagising na namin. So nandito na kami sa baba for our second day. Official whole day. So makakuha na ako ng breakfast. Si Little One uminom ng kape. Fresh milk. Tapos si Mrs. kumuha pa ng food niya. Ayun. So anniversary namin ngayon. Itinerary namin usually na ano lang, simbahan, tapos park. So ano lang, mga spontaneous na lakad. So depende kung saan. Wala talagang fixed na plan. At saka samahan nyo kami mamaya sa paglabas ulit namin. Hello guys, ito yung first stop namin. Nandito kami sa Osario or Santuario di... nakalimutan ko. Pa-flash ko na lang yung place ng church na to. Ang katabi nito is yung malaki na church, yung Basilica di... nakalimutan ko na yung pangalan. Ipa-flash ko lang din. So, ito. Ang story daw nito guys, nung ginawa tong church na to, ay nahukay ito dito. Yung mga skulls na to dito. Sobrang dami. Lahat ng walls may mga skulls na nakalagay. Yan si Virgin Mary the Dolorosa. Yan. Katabi lang to mismo guys doon sa Basilica di Maggiore. Yun. Nandun din yung mga Filipino Mass. Yan. Yun yung pupuntahan namin after dito. Malapit lang din to sa Duomo Milano guys. Mga 10 minutes walk sa likod ng Duomo Milano. Ito guys yung simbahan ng Basilica. Ayan. Tapos yung katabi niya, ito yung main church talaga. Yung Basilica di Maggiore o da Maggiore. At saka dito rin yung yung may mga Filipino community, dito sila nagmimisa. Every Monday yata yon, Monday, Wednesday at saka Friday, tapos linggo. Ang linggo nila is 3 days yung misa, umaga, tanghali yata, or magsisimula ng tanghali hanggang gabi. Yon, 3 times yung mass ng Sunday nila dyan. So nandito yung mga Filipino community. Ayan. Tapos andun din yung Rebolto ni Santo Niño, Nazareno, sino pa yun andun? Immaculada Conception yata yun. Hindi ako familiar nung Virgin Mary. Ayun. Malapit lang din to talaga sa sa Vatican, sa Duomo Milano. So hello guys, second spot namin is yung Starbucks Reserve dito sa Milan. Parang limited lang yata yung may ganito sa buong mundo, yung Starbucks Reserve. Ang isa ay nandito sa Milan, Italy. Kaya sobrang daming tao. So sa likod namin ngayon guys, yan yung yung machine kung saan yung coffee niro-roast ginagawa. So active siya. And then isang malaking talaga siya guys, sa coffee shop. Maraming tao kahit nga sa labas nung pagpila namin. Pagtingin ko sa likod, mataas na pala yung nakasunod sa amin. Then yung sa harapan namin, maraming tao na rin eh. So maybe this will be our lunch kasi 11:55 na. Okay na rin kasi malamig dito sa loob ng Starbucks. Kaya hindi masyadong nakakainit ng ulo.
Kaya tuyuin kasi yung isa namin kasama eh. Di pa nga umalis ng hotel. Umiiyak na. Kasi pagod na daw siya. So tara guys, kain tayo. Masarap? Yeah. Start your plate. Sakto lang, hindi naman matamis pero hindi ko feeling cake. Dito guys sa sa Milan, yung mga lumang nila tram ay gumagana pa. So may mga ilang beses kami nakasakay ng tram nila na yung mga panahon pa ng 1800s. Hanggang ngayon gumagana pa, fully functional. So hello guys, papunta kami ngayon ng Arco de la Pace or Arc of Peace. Tapos harap lang niya, katabi niya mismo is yung park na para siyang tawag nito, para siyang within city center park. So pwede kayo doon mag-picnic, kung may mga bata, may mga playground doon. Ayun, according sa research ko ha. And then kasi masyadong mainit pa na pumunta ng mga palas-palas. Kaya magpapaano muna tayo sa ilalim ng puno. Parang siya, para siyang equivalent ng English Garden sa Munich, Germany. So, hello guys, dumating na kami sa may Arco de la Pace o the Arc of Peace. So, nagawa to siya noong year 1807 sa panahon ni Napoleon. So, ito siya ang parang testament na de-conquer yung sa panahon ng digmaan. Ayan. Arco de la Pace. The Arc of Peace. Sobrang init. Tapos harap nito mismo guys yung park na sobrang laki. Ayan. Kung sa Germany pa, equivalent nga siya nung sa English Garden. Kasi maraming pumupunta dito, nagpipiknik. Ayan. Tapos may mga park din para sa mga bata. So ayun guys, pampalipas muna ng oras. Nandito kami, yun nga, sa park na malapit doon sa may Arco de la Pace. So oras is 3:40 ng hapon. So kung makakapunta kayo dito, pwede kayo dito munang mag-chill. Kasi sa West, diba, sobrang init. So kaya na itong isa, kumakain. So pwede kayo magdala ng pagkain. Nakalimutan ko nga sana dalhin yung towel sa hotel para pwede ilapag dito tapos makahiga kasi presko na sa lilim ng mga puno. Marami din kasing tao dito guys, so mga local, mga tourist na diyon nga nagpapahinga. So malapit lang din siya doon sa may palace, kasi unahan dito banda yung palace guys. So yun yung pupuntahan namin after dito, pero kailangan muna namin mapahinga. Siguro mga nasa 1 oras na kami dito. So every time na naglalakad kami, naghahanap kami ng place kung saan kami pwede tumambay. Kasi sa sobrang init. Tapos para hindi masyadong pagod yung bakasyon. Kasi unlike sa mga past 2 na mga bakasyon namin, puro jump pack yung aming schedule. Ngayon medyo chill lang.
para maraming energy. At wala masyadong tuyo. Lalo na dito sa kumakain. Then third stop namin guys, itong Castelio Francesco o Das Francesco. Di ko alam guys paano i-pronounce. Basta ito. Dati guys, ang history nito is ano siya, palace. So walkable lang siya, connected lang siya guys dito sa dun sa may park na Sempione Park at saka sa Arco de la Pace. So walkable lang siya guys. Then ngayon, itong castle na ito ay ginawa na siyang museum. So sa loob ng museum guys, meron dito yung isa sa sikat na sculpture ni Michelangelo. So bago siya namatay, ito yung ginawa niya at saka kaya hindi niya ito natapos, itong sculpture niya na ito. Then next stop namin guys ay yung BAM or yung Biblioteca degli Alberi Milano. So ito yung area na to guys na parang business city or business site ng Milan. So andito yung mga skyscraper. And then good thing guys is malapit lang siya sa hotel na tinitirhan namin. So walkable lang siya, nasa mga 10 minutes walk. So sa likod banda ng hotel na tinirhan namin kasi nga nasa sentro siya. So napakaganda dito guys. Maraming matataas na building. Malaki yung park. So pwede niyong dalhin yung bata kung may family kayo. May time silang makapaglaro doon. And then malapit dito sa BAM Park guys ay yung Bosco Verticale or in English Vertical Forest. So napakagandang structure na to guys. Natapos siya noong 2014. Then isa siya sa sustainable na architecture dahil maraming mga puno ang nakatanim sa balkon ng building na ito guys. Makikita nyo naman napaka-green niya. So napakaganda tingnan. Hello guys, good morning. Fourth day namin dito sa Milan, Italy. And then maaga yung itinerary namin. So 8:15 yung call time. And then pero malapit lang dito sa hotel namin. So sa Central Station lang siya. So 5 minutes walk according sa Google. So dito lang banda malapit sa hotel. So nag-breakfast na lang muna kami. Kasi may konting time pa para at least may energy para mamaya kasi whole day yung trip. Magle-Lake Como kami. So ayun, sabahan nyo kami. Bye! So guys, nandito na kami sa meeting up namin. Nakakabigay lang ng itong pang radio para marinig namin yung aming tourist. So nag-aantay na lang kami ng oras at saka ng bus na masasakyan namin. So 8:30 kasi yung start ng tour papuntang Lake Como hanggang whole day siya na activity. Yun, pupunta kami ng Bellagio at saka Toscano. Yung Lugano. Yung Lugano is part na siya ng Switzerland. So hello guys, nandito na kami sa Como City. Kakababa lang namin ng bus.
Tapos yung tour guide namin, suggestion niya, depende na sa amin kasi free time namin, 1 hour, and then babalik kami dun sa meeting place namin. So ang advice ng ng tour guide namin, it's either pupunta dito sa may lake at saka yung sa may kay Volta Temple, or pupunta doon sa Duomo Como o Como Duomo or Cathedral ng Como, at saka sa plaza kung saan yung sa malapit lang din mismo doon sa cathedral. So ang pinili namin is pupunta dito sa temple, then sa lake. Ayun. Pero kung may time pa siguro, pero wala na kasi maliit lang naman yung oras. After dito, balik na kami dun sa may meeting place namin. So yun, we'll enjoy Como. So guys, nandito kami sa may lake. Tapos yung bandang unahan, likuran doon yung temple ni Volta, yung inventor ng battery, no? Ng electric battery. So nandito siya pinanganak at dito rin siya namatay. Kaya tinawag din siyang City of Light, yung Lake Como, yung Como City, City of Light, kasi dahil kay Volta. So sa likod namin guys, ito yung sikat na Lake Como. So maraming mga private boat dito. Napakaganda dito guys. Hindi masyadong mainit compared doon sa Milan. Ganitong oras, sobrang tirik na ng araw. Ang sobrang sakit ng init doon sa sentro sa Milano. Pero dito sa city ng Como, sobrang ganda. Ayan, napaka-peaceful. Napaka ng hangin, yung linis, fresh. Hindi masyadong mainit. So mabilisan lang kami dito guys, nasa 45 minutes, 1 hour to 45 to 1 hour yung allotted time sa amin. So hello guys, dumating na kami ng Bellagio Village. Ngayon naghahanap kami ng restaurant na mapagkainan kasi 2 hours lang yung allotted sa amin dito. So we need to find a restaurant for our lunch. And then dapat by 2 PM nandun na kami sa meeting point namin. So guys, tapos na kami mag-lunch. Pabalik na kami sa meeting point namin kasi 1:30 na. So alas 1:50 yung meeting time namin. So far, pangit yung service ng pagkainan namin kasi matagal mag-serve. Tapos pero yung pork steak na in-order ko, masarap siya. Pero yung chicken, no, na may rice, hindi masarap. Sakto lang. Siguro kung i-rate 4 or 5 out of 10. Pero yung steak masarap siya. Ayan. So hello guys, nandito na kami sa waiting area. So while waiting kasi mainit, ice cream na lang muna, gelato. Yun yung paborito ni Little One, ang gelato. So antay na lang kami ng oras. Kasi 1:50. Mahirap na maiwan ng private boat. So nasa mga 20 plus yata kami, mga 30 sa group. Ayan. So nag-antay na lang kami ng oras para sa pick up time. So yun guys,
Ang advantage lang ng yung group tour is hindi kayo mahihirapan na pumunta dito kasi nga planado lahat ng paano pumunta dito, ano ang sasakyan. Kaya lang limited yung oras kasi lahat dapat ganitong oras, ang oras ganito, dapat nakabalik na ganyan. Kung naman, kung sarili nyo namang plano, yun nga lang, mahihirapan kayo ng paano pumunta dito, pabalik, ganyan. Pero yung oras is hindi limited. Nasa inyo, kayo na yung bahala sa oras nyo kung hanggang ilang oras yung i-google nyo sa certain place. Pero kung talagang naka-tour is talagang structured yung oras. Kaya yun yung talagang disadvantage. Kaya sa amin, 2 oras lang yung dito sa Bellagio. So, pag pa lang ng namin ng lunchtime, umabot na ng almost 1 hour. Tapos matagal pa yung service. Kaya yun, di na kami nakakapaglibot-libot dito. So after namin lunch, picture konti doon sa taas. Tapos baba na dito sa waiting area. So hello guys, last stop namin ngayon dito sa Lugano, Switzerland. Nasa border siya kasi ng Italy at saka ng Switzerland. So yung halos mga markings dito o yung mga signages sa street ay mga Italian, pero yung money nila, yung currency nila ay nasa Swiss francs. Then yung mga tao din na mga lokal, nagsasalita sila ng German at saka kasi German yung language nila dito sa Switzerland. At saka Italian, since border nga sila, malapit sila sa border ng Italy. So ito yun yung Lake Lugano. So yung kabilang part nito dun sa dulo ay na siya, part siya ng Italy. So dito banda is part ng Switzerland. Yan guys. So malaki, medyo din siya, maliit lang siya na city sa Switzerland. So guys, kung makikita nyo to yung video na to, if ever na may magtatanong kung paano ko na-book yung paano namin na-book yung ganitong tour, sa Get Your Guide app lang ako mag-download lang kayo ng Get Your Guide na apps. Tapos maraming magse-search kayo doon, maraming mga activities ang pwede nyong ma-search kung saan yung lugar na napupuntahan nyo. So at saka advice lang na kailangan yung mag-book advance kasi may mga ibang activities doon na hindi siya available on that day. So kailangan nyo mag-book advance, or meron ding iba na yung price is mas mahal na siya pag palapit na yung selected na date na gusto nyo. Kaya kailangan talaga i-plan beforehand yung yung gusto nyong tour na gagawin sa lugar na pupuntahan ninyo. At ang linis din ng lugar na to guys. So talagang ma-observe ko na sila, hindi dugyot yung lugar na to compare doon sa may mga part doon sa Italy o sa Milan na matawag nito, madugyutin ang maraming basura. Dito so far dito sa area na napuntahan namin, so hindi ko naman sila ma-compare talaga na in totality kasi dito lang naman kami sa within the area kung saan kami drop off ng tour namin. Pero so far, sa observation ko, malinis siya. Ayun. Magandang maglakad-lakad. So hello guys, dinner time na. Kakauwi lang namin ng hotel. Tapos timing pag-uwi namin, umaambon. Kaya supposed to be, lalakad pa kami papunta sa Chinatown. Kaya lang umulan na ng malakas. Kaya we decided na lang na dito na lang malapit sa hotel yung kami magdi-dinner. So malapit sa hotel, marami kasing mga restaurant din dito. Kaya it's time na rin na paano namin ma-explore yung paligid kasi
yun nga, malakas yung ulan hanggang ngayon. So umuwi na lang muna kami ng bahay, nag-rest ng ilang minutes. Pagkatapos, yun. Kasi baka maabutan din kami ng sarado kung aantayin namin na matapos yung o tumila yung ulan. Kaya nag-decide na lang kami na bumaba hanggang may mga bukas pa na restaurant para makakain din. So yun, waiting na lang kami sa order namin. Nandito kami sa isang ramen restaurant. So hello guys, last day namin dito ngayon sa Milan. Pero nandito ako sa labas. Nakapag-check out na kami sa hotel. Sila ni Mrs. May nakita kasi silang salon malapit sa hotel. And then mas mahal kasi doon sa Munich, Germany compared dito. So ang ginawa nila, nagpagupit na lang sila ni Little One. Yung simple lang na haircut para maputo lang kasi mahaba na yung mga buhok nila. Ako dumiretso dito sa may Jollibee kasi nag-take out kami ng Jollibee. So may mga kasamahan kami, mga kakilala ko na nagpa-kisuyo sa amin na magdala ng Jollibee. So yun, nag-take out na lang kami. And then sad to say, strike dito ngayon sa transport strike dito ngayon sa Milan. Kaya medyo matagal yung mga tram or yung mga metro na darating. So ang gagawin namin, lalabas kami ng hotel uli pagdating ko doon mamaya. Pero doon lang malapit sa hotel para anytime, kasi 6 PM pa yung flight namin pabalik ng Munich. Para anytime ay makaalis kami. So by 3 PM, regular daw yung schedule ng mga biyahe hanggang 6 PM. So 3 PM maalis kami. So aabot pa naman kami ng Linate Airport kasi hindi naman aabot ng mga isang oras yung biyahe, mga 30 minutes lang, malapit lang din doon sa hotel. So, ayun. Kaya samahan nyo kami sa huling araw namin sa Milan. Hello guys, nandito kami ngayon sa parang food market siya dito sa Milan. So nasa lang siya mismo, nasa loob siya mismo ng train station ng Milan. So malaking place na puro pagkain, marami kang makikita na mga pagkain dito. So parang 2 floors yata siya. Marami kang makikita iba't ibang klase na pagkain na depende sa anong gusto mong kainin, from pizza, from sweets, from my rice. And then para siyang talaga food court na pwede kayong kumain dito. So ayun guys, nandito na kami sa airport. Mag-check-in na kami. Then 6:25 yung flight namin. Kaya saktong-sakto lang din sa oras. Sad to say, strikes la dito. Buti na lang 3 PM start yung regular na service ng public transpo. Tapos balik uli ng 6 PM yung strike nila. So at least may 2 hours or 3 hours na open for public na pang-transpo papuntang airport. At buti na lang din 6:25 PM pa yung flight namin. So hindi kami nahihirapan book papunta ng transfer papunta dito sa airport. Kasi kung hindi, mag-Uber or taxi, which is mas mahal. Ito mas affordable lang kasi siya, kasi nasa 2 euro lang yung ticket. So yun lang, maraming salamat guys sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aming Milan vacation with the family. Maraming salamat sa inyong lahat. Ciao!